Grabe. Taas natin. This side looks amazing. Arigato gozaimasu. Kung nagpaplano ka ng trip to Japan at gusto mong malaman kung magkano talaga ang magagastos, then this video is for you. Konnichiwa everyone. Ako nga pala si Bench. I'm a travel and lifestyle creator. Welcome back to my channel. At kung bago ka sa channel ko, welcome. Kung nagpaplano ka ng trip to Japan at gusto mong malaman kung magkano talaga ang magagastos, then this video is for you. Early this year, from Feb 20 to March 4, I decided to have this 12-day solo trip around Japan, specifically sa Kyushu and Kansai regions. Nabisita ko ang Fukuoka, Nagasaki, Kumamoto, Oita, particularly sa Beppo, sa Yufuen. Tapos saka tayo lumipat sa may Kansai region, which is yung Osaka, Kyoto, at Nara. At sa video na ito, i-share ko sa inyo ang complete breakdown ng expenses ko. From airfares, hotels, transportation, food, attractions, hanggang sa pasalubong. Solo traveler tayo sa buong trip. Kaya lahat ng expenses na makikita nyo ay para sa isang tao lamang. So kung curious ka kung magkano ang budget para sa ganitong klaseng trip, keep watching. Bago tayo pumunta sa expenses, quick overview muna ng itinerary. So day 1 and 2, nag-Fukuoka tayo. Day 3 to 5, nag-Nagasaki tayo. Day 6, nag-Kumamoto tayo. Day 7 to 9, nag-Beppo and Yufuen tayo. Day 10, nag-Osaka tayo. Day 11, nag-Kyoto tayo. Then day 12, nag-Nara tayo. So let's start guys. Simulan natin sa airfare. Round trip flight ko from Manila to Fukuoka, then Osaka back to Manila via Cebu Pacific. Kasama na rito yung travel tax at yung 20 kilograms check-in baggage papunta at pauwi. Ang total airfare ko ay 10,698.86. Honestly, sobrang sulit nito dahil open jaw flight siya. Ibig sabihin, hindi na kailangan bumalik sa Fukuoka para umuwi. Nakapasok ako sa Kyushu at lumabas sa Kansai, which saved me time and transportation costs. Next naman natin ay hotels, kung saan tayo nagstay. Muna sa Fukuoka, nagstay ako sa TKP Sun Life Hotel for 2 nights with breakfast. Pero set meal lang to guys. Next, sa Nagasaki, Hotel Wingport naman for 2 nights na may kasamang buffet breakfast. Then, sa Kumamoto, Hotel Gate Kumamoto for 2 nights. Guys, ito yung first time natin naka-experience ng capsule hotel. Wala tayong kinuhang breakfast doon. Next, sa Beppo, Hotel Seawave Beppo for 2 nights na may kasamang breakfast buffet din. And last, sa Osaka, Brackets Hotel Osaka Honmachi for 4 nights. Ang total accommodation expense ay 30,183 pesos. Average na nasa 3,000 pesos per night. Para sa akin guys, okay na ito. Dahil malapit halos lahat ng hotels ko sa train stations at mga transportation hubs. Isa sa pinakamalaking expense pag pumupunta tayo ng Japan guys ay transportation. Pero alam mo ba, malaki ang natipid ko dito dahil bumili tayo ng mga regional passes nila. Una, bumili ako ng All Kyushu Railway Pass worth 8,836.90 at na-purchase ko to sa Klook. Valid siya for 7 days
at nagamit ko siya pagpunta sa iba't ibang cities ng Kyushu region. Tapos bumili din tayo ng 2 days only bus ride sa may Beppo. So nakapasyal tayo around Beppo area at Yufuin area. Then pagdating sa Kansai region, bumili ako ng Kansai Railway Pass worth 2,600 pesos, valid for 3 days. Bukod dito, meron din mga local buses, train, ferries, tram ride, at IC card reloads. Kasama rito, ang bus papuntang Hakata mula sa airport, Nagasaki tram rides, Nokonoshima ferry, local buses sa Beppu, transportation sa Kyoto at Nara, at iba pang short distance train rides. Ang estimated total transportation expense ko ay around 14,200. At para sa dami ng cities na napuntahan ko, sulit to guys. Ngayon naman guys, pag-usapan natin yung mga entrance fees at attractions na pinuntahan natin. Disclaimer guys, ito yung mga pinuntahan natin na nagbayad tayo ng entrance fees. So una sa Fukuoka, pumasok tayo sa Fukuoka Art Museum. Next, nagpunta tayo sa napakagandang Ohori Japanese Garden. Ito yung meron tayong nakitang nagpe-prenup. Next, Nokonoshima Island Park. Napakaganda din ito guys, grabe, unforgettable. Sayang lang kasi hindi natin nakita na mabulaklak siya. Next stop over naman natin is nagpunta tayo Nagasaki. So pumunta tayo sa 26 Martyrs Museum. Nagpunta din tayo sa Nagasaki Museum of History and Culture. Saka tayo umakyat sa Mount Inasa. Grabe. Sobrang isa sa highlight ko ng Nagasaki adventure ko, yung Mount Inasa talaga guys. Sa Kumamoto naman, nagpunta tayo sa Kumamoto Castle. Siyempre hindi mawawala yung pagbili natin ng pasalubong, which is yung Goshin at Umamori. Actually hindi ko siya pasalubong para sa akin siya. First time ko palang bumili ng ganon. Kasama rin dito ang Beppo Tourist Pass para sa famous na Hells of Beppo. So total attraction expense natin ay 5,700 pesos. Napansin ko sa Japan guys no, na maraming tourist spots na libre o kaya naman very affordable compared sa ibang countries. Kaya nga binabalik-balikan ko ang Japan guys eh. Ito na siguro ang pinaka-interesting na bahagi ng video. Magkano nga ba talaga ang nagastos ko sa pagkain? And knowing me guys, napaka-lakas ko kumain at mahilig pa naman ako sa Japanese cuisine. Oishii! Yummy! Oishii! 美味しかった。 I-share ko sa inyo guys kung magkano yung nagastos ko. Sa buong trip ko, kumain ako sa iba't ibang ramen shops, local restaurants, markets, convenience stores, cafes, sushi restaurants, at dessert shops. Ito yung mga babanggitin ko mga highlights ng mga pinuntahan ko guys. Try natin yung Hakata Ikosha Ramen. Nagpunta din tayo sa Yanagibashi Market. Nag-try din tayo sa Kumamoto Ramen Kokote. Try din tayo sa McDonald's Japan. Tapos nagtongkatsu gangko tayo sa Nara. Nagkora sushi tayo sa may Osaka. At syempre maraming Family Mart at 7-Eleven stops. Dahil solo traveler ako, mas madali ko na control ang budget ko. Hindi ako laging kumakain sa mamahaling restaurants. Minsan, convenience store breakfast lang tayo. Yung mga discounted na nakikita natin. Minsan, grocery din yung lunch ko. Tapos sa mga local restaurants lang tayo pumapasok for dinner. So eto na guys, i-reveal ko na. Ang total food expense ko for the entire trip ay 10,600 pesos. Which is roughly around 880 pesos per day. At para sa Japan guys sobrang reasonable na ito. Guys, ito yung isang bagay na hindi mawawala sa luggage ko. Ang pasalubong. Asan yung pasalubong ko? Asan yung pasalubong ko? Bumili rin ako ng ilang souvenirs para sa family and friends. Ang total shopping and pasalubong expense is around 1,200 pesos. So if you've been following me since day 1 guys, alam nyo na hindi ako ma-shopping na tao. Ako masaya na ako if may nabibili akong isang item na like t-shirt or anything na palatandaan ko na uy nagpunta pala ako sa ganitong lugar. Masaya na ako doon guys. So hindi pa kasama dito yung mga Goshin at Umamori kasi sinama ko na siya doon sa attraction expense guys. So magkano ba ang lahat ng nagastos ko? So simulan
simulan natin ulit guys. I-total o tabulate natin guys. So sa airfare, 10,698. Sa hotels, 30,183. Transportation, 14,222. Sa attractions, 5,694. Sa food, 10,647. Sa pasalubong, 1,107. So ang grand total natin ay 72,615. Yes guys, you heard it right. Around 72,000 pesos for a 12-day solo adventure around Kyushu and Kansai region. So this is the big question. Is it worth it? For me, absolutely yes. Akalain mo guys, nakapunta ako sa 8 cities. Nakaranas ako ng iba't ibang local cultures, nakakain ng regional specialties, nakapag-travel using trains. Na alam natin na ang trains ng Japan ay world class. At nakapag-explore ng Japan beyond the usual Tokyo and Osaka itinerary. Kung first time sa Japan, possible talaga makapag-travel nang hindi umaabot sa 6 digit ang budget guys. Basta marunong ka mag-plan, mag-abang ng seat sales, at gumamit ng rail passes strategically. Kung may question kayo tungkol sa itinerary, hotels, rail passes, or budgeting for Japan, comment down below guys. I'm much willing to help you. If na-enjoy mo tong video na to, please don't forget to like, subscribe, share, at papindot na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod na travel adventures ko. Maraming salamat sa panonood and see you on my next trip. Matane! Bye everyone!